To God be the glory. And before we dive into the Word of God, I would like to ask every one of you to pray with me and let us once again ask the guidance of the Holy Spirit as we study the Word of the Lord. Shall we pray? Father God in heaven, we thank you for your words are being communicated and conveyed in this country and in our generation. We realize that not all countries provide freedom for this kind of events. Maraming mga bansa sa aming panahon ngayon ang walang lugar at walang kalayaan sa bukas at malayang pangangaral ng iyong mga salita. Subalit, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat sa pamamagitan ng programang ito ng Oras ng Katotohanan, ang iyong mga banal na salita ay naipapahayag sa aming kapanahunan. Patnubayan mo ang bawat mga kataga, mga bawat pangungusap na amin pong sasalitain at nawa ang bawat puso na makikinig sa pag-aaral na ito ng iyong mga salita ay mahipo at maliwanagan at sila'y maakay sa kaligtasan. Ito po ang aming maingat na pagkakatiwala sa iyo at dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ang aking mensahe na ipaglilingkod sa inyo ay may pamagat na How does God save a nation? How does God save a nation? Ito ang ating pag-aaralan kung papaano ang Diyos ay nagliligtas ng mga bansa. So, ating maunawaan sa paksa pa lamang na ito na ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng mga individual na mga tao, kundi siya rin ay Diyos ng mga bansa. Sometimes we think that God is only concerned and interested with individual people. And don't get me wrong, He is. He does care for each and every single one of us. He cares for me. He cares for you. But realize this in the light of the scriptures, that God is also the God who pays attention and cares for the countries of the world, for the nations of the world. In the book of Acts, in chapter 17, in verses 24 and 27, we can see that God Himself has created the sovereign nations of the world. It says there, the God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man, nor is He served by human hands as though He needed anything, since He Himself gives to all mankind life and breath and everything. And He made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined the allotted periods and the boundaries of their dwelling places, that they should seek God and perhaps feel their way toward Him and find Him. It is very much clear as to the origin of nations. God is the origin of nations. Sa Kanya nagmula ang mga bansa. Siya ang nagtakda ng mga teritoryo at ng mga panahon na kung saan ang mga sibilisasyon at ang mga henerasyon ng mga tao ay mabubuhay at saan sila mabubuhay. God is the origin of a country or a nation being a state. He is the force behind the formation of countries. And this is a very interesting realization that we must somehow understand
that God is the one who is behind a state and behind a country. Bagamat hindi natin lubos na mauunawaan ang bahagi ng Diyos sa mga bansa, subalit hindi mapapasubalian na ang Diyos ay nakikialam at ang Diyos ay mayroong damdamin at interes sa mga bansa. Lalong-lalo na sa kalagayan ng isang bansa sa kanyang moral at espiritual na kalagayan. It is quite clear as well from the scriptures that God is watching over the nations and He is paying attention to a nation's moral as well as spiritual direction. Iyan ang ating makikita sa banal na kasulatan na ang Diyos ay may interes. Ang Diyos ay nagmamasid sa kalagayan ng mga bansa. Minamasdan ng Diyos, tinitingnan ng Diyos, at kung maaari kong gamitin ang salitang obserbasyon, ang Diyos ang nag-oobserba sa mga bansa patungkol sa kanyang moral at espiritual na kalagayan. In the book of Jonah, we can see the perfect example of how a country, a nation, has caught the attention of God. Unfortunately, because of this country's moral or spiritual bankruptcy and emptiness. Look at here in the book of Jonah in chapter 1 in verses 1 and 2. And this time we are going to look at the city of Nineveh. The city of Nineveh was actually the capital city of the ancient Assyrian Empire. And the Bible says here in verse 1, "Now the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, call out against it, for their evil has come up before me." You will notice that the city of Nineveh was so morally bankrupt and so morally lost and spiritually dark that the severity of their spiritual and moral darkness has already reached the attention of God. Walang pasubali na ang Diyos ay nagmamasid sa ating mga bansa sa buong mundo. Kung papaano ang Nineveh ay napansin ng Diyos dahilan sa kanyang kasamaan. Gayun din, ang Diyos ay nakikita niya ang mga kalagayan na moral at espiritual na mga bansa. God sees all the nations of the world. He sees also what's happening in our country, the Philippines. Nakikita ng Diyos kung ano ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Alam niya ang mga katiwalian, alam niya ang mga kasamaan, alam niya ang lahat ng masama na nangyayari sa ating bansa. At walang anumang pangyayari sa isang bansa na hindi na bibigyan pansin ng ating Diyos. Nothing happens in a country that escapes the divine attention, and there is no wickedness that a country does collectively that escapes God's scrutiny. Ang bansang Nineveh ay, o ang syudad ng Nineveh ay napakasama. At ito ay nabigyan ng pansin ng ating Diyos. At ito rin ay ating makikita sa kalagayan ng
mga syudad noon gaya ng Sodoma at Gomorrah. These were twin cities, ancient Sodom and Gomorrah, and they themselves have somewhat caught the attention of God in heaven because of their sheer wickedness. Look at that in the book of Genesis in chapter 18, verse 20 and 21. Then the Lord said, because the outcry against Sodom and Gomorrah is great, and their sin is very grave, I will go down to see whether they have done altogether according to the outcry that has come to me, and if not, I will know. Makikita natin na ang Diyos ay nagmamasid, nag-oobserba, at binibigyan niya ng pansin ang nangyayari sa mga bansa. Ang Sodoma at Gomorrah ay napakasama sa panahon na yaon. At sa ating panahon ngayon, nakikita niya rin ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Nakikita niya ang lahat ng mga katiwalian at lahat ng kasamaan. At nakikita niya ang tinatawag nating general direction of a country. At ang sabi ng Panginoon, I will go down to see whether they have done altogether according to the outcry that has reached the ears of God. Ang Diyos ay hindi pipi at hindi siya bulag sa mga nangyayari na kasamaan sa ating bansa at sa buong mundo. At ang Diyos ay may gagawin doon. We must understand that just as an individual person can be punished by God, so is a country, a nation, especially if that nation collectively decides to defy God and to go against God or to permit evil to become systemic and to become the very soul of a generation. Ang Diyos ay magpaparusa. Ang Diyos, wawakasan niya ang kasamaan. Kung papaano ang Diyos ay nagpaparusa ng mga tao, kaya niyang parusahan ang mga bansa. Ito ay kanyang ipinakita na sa mga nakaraang panahon. At maging sa panahon ngayon, may mga bansa na masasabi natin na sila ay dumaranas ng parusa ng Diyos. Hindi dahil sa ang Diyos ay basta nagalit sa kanila, kundi sila ang unang sumuko, sila ang unang bumitiw, sila ang unang nagpabaya sa Diyos. One thing we can say about God is this, that He is the God of righteousness, that He punishes what is wicked, but He rewards what is good. Ngayon, kung may mga bansa na masama o nagpapakamasama at sila ay dapat lamang maparusahan ng Diyos, may mga bansa din, may mga estado rin na sila ay humahanap talaga ng katwiran ng Diyos. At dahilan doon, sila ay pagpapalain ng ating Panginoon. In the book of 2 Chronicles 7:14, it says there, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. God will hear from heaven. God will forgive their sins and heal their land. Makikita natin dito na kapag may mga tao na sila ay nagsisisi at sila'y humahanap talaga sa mukha ng ating Panginoon, sila'y patatawarin ng Panginoon, sila'y paiigihin ng Panginoon at sila'y pauunlarin ng ating Panginoon. There is a need for every country and for every nation
to somehow collectively and corporately seek God and to realize that if a country continues to turn a blind eye to darkness, to wickedness, that country must prepare for divine retribution and judgments. Subalit, ito ang ating masasabi patungkol sa Diyos. At ito rin ay totoo sa bawat sangbahayan at sa bawat individual. So you heard me right, that God pays attention to wickedness that a country somehow defends and rationalizes. Ang Diyos ay magpaparusa sa mga bansa, sa henerasyon ng mga tao na nagpapakasama at ayaw magbago ng kanyang mga daan. Subalit ang Diyos ay maggagantimpala at magpapala sa mga bansa at sa henerasyon na masasabi nating collectively, sa kabuuan, ay tatawag sa Diyos at magsisisi. But this is also something I can say about God, that God always gives His grace and love an opportunity to work first before He sends His judgments. Iyan ang ating maliwanag na makikita sa banal na kasulatan. Ang Diyos ay magpaparusa, subalit bago niya iparating ang parusa sa anumang bansa, sa anumang henerasyon, o sa sino mang tao, papaabutin muna ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Papaabutin muna ng Diyos ang kanyang biyaya sa bansang yaon, sa taong yaon, at sa sangbahayan na yaon. And if you are watching right now and listening to this message, that is what I would like to really bring home to you and impress in your heart. That the God that we are serving, the God who created the heavens and the earth, is a God of righteousness. Hindi siya bulag sa mga kasamaan na nangyayari. At siya ay hindi rin bulag sa katwiran na ginagawa ng mga tao. So, papaano ngayon nagliligtas ang Diyos ng isang bansa o ng isang sangbahayan o ng isang tao? Una, He raises up His chosen ones to intercede and pray in behalf of the country. He raises up His chosen ones to intercede and pray in behalf of the country. In the book of Romans chapter 10, verse 1, it says, "Brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved." Dito ay makikita natin ang damdamin, pag-ibig, pagmamalasakit ni Pablo sa bansang Israel. At ang nais niya na sila ay mangaligtas. At ang kaligtasan ng isang bansa ay nagpapasimula sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga matuwid at ng mga banal. And this is what I can say coming from a place of being one of the leaders of a religious community, the PMCC Fourth Watch, Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch. We are one praying church. Prayer is our passion. Prayer is our commitments. At ito ang aming pinagbubuhusan ng panahon. Aming ipinapanalangin kayo. Aming ipinapanalangin ang ating bansa. At alam namin sa aming puso na ang Diyos ay nakikinig sa panalangin ng mga matuwid. That God is listening to the intercession and prayers of the righteous. Just as Abraham interceded for the sake of Sodom and Gomorrah so that the righteous will not perish, we are also praying for our country, the Philippines, and our entire world. The PMCC Fourth Watch is conducting daily
morning prayer from 5 a.m., sometimes 4:30 a.m. until 6 a.m. And not only every day, but this is our life, our prayers, individual, corporate prayers is our passion and it's our number one preoccupation. Kaya ipinapanalangin namin ang ating bansa, amin kayong ipinapanalangin sapagkat ang panalangin ay tumatakip sa maraming mga kasamaan at nagdadala ng pagbabago ng puso ng mga tao. So the first thing that God does is this: He raises up His chosen ones to intercede and pray in behalf of a country. The second one is this: He sends His chosen messengers to bring the gospel of salvation to the country. Ang Diyos ay nagtatayo at nagsusugo ng kanyang mga tunay na mga mensahero at mga sugo upang ipangaral, upang dalhin ang ebanghelyo ng kaligtasan sa isang bansa. Makikita natin sa banal na kasulatan na ang ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos upang iligtas ang mga tao. Sa aklat ng Roma sa kapitulo 1 sa talatang 16, ang sabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel. It is the power of God for salvation to everyone who believes, first to the Jews, also to the Greeks. Makikita natin na ang ebanghelyo ng Panginoon ay ang mensaheng magliligtas sa partikular na lahi. Ang lahi man ay Hudyo, ang lahi man ay Grego, ang lahi man ay Hentil. Ang ebanghelyo ng Panginoon, ang mensahe na nagliligtas sa isang bansa. At ito ang dahilan kung bakit ang PMCC Fourth Watch ay nangangaral ng ebanghelyo ng Panginoon sa bawat lugar na kung saan ay hitik ang mga tao, sa mga pamilihang bayan, sa mga lansangan, sa mga plaza, at maging dito sa telebisyon. Ang Oras ng Katotohanan ay programa na nangangaral ng tunay na ebanghelyo ng Panginoon. Hindi kung ano-anong mga mensahe o relihiyon ang aming pinahahatid sa inyo, kundi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, sapagkat ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus ay ang kapangyarihan ng Diyos. This is the only message that can save you. This is the only message that has the ability and the power to save you. And you need salvation. Our country needs salvation. You do not need to go anywhere else. You do not need to try anything else. All you need to do right here, right now, as you are watching this program, you receive the gospel. Believe in the true gospel of the Lord Jesus Christ. And what is the gospel? The gospel is about Jesus, the Son of God, the one who came from heaven to earth, became human, perfect as he was, bled, suffered, and died, and rose again for our salvation. The Bible says, if you will believe that, you will be saved. You can be saved. Your household can be saved. Our country can be saved. Kaya nga sa darating na January 17 and 18 ay magkakaroon kami ng isang malawakang tinatawag na krusada sa Luneta Park, Quirino Grandstand. Ang tawag namin dito ay Home Free Global Crusade. Saved, Healed, and Delivered in Christ Tour. Ang Panginoon lamang ang makapagliligtas, ang Panginoon lamang ang makapagpapagaling, ang Panginoon lamang ang makapagdadala sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. That is why we are investing fully. We're not just talking about the goodness of the preaching of the gospel. We're doing it.
Even though people misinterpret us, we don't really bother about what others might say or are saying about us. We could not care less. But what is important for us is that we are following the Lord's command. We are preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. And I would like to personally invite you this coming Saturday and Sunday to join us at the Quirino Grandstand, Luneta Park, for the Home Free Global Crusade, Save, Healed, and Delivered. If you would like to receive Jesus as Lord and Savior, I want you to pray this prayer with me right now. Father God in heaven, I recognize I'm a sinner and I need your forgiveness as I repent from my sins. I receive Jesus as my Lord and Savior. Thank you for your love for me. In Jesus' name, amen. If you have prayed that prayer with me, please do join us in any of our churches throughout the Philippines and abroad. The PMCC Fort Watch is a great church that seeks to minister to you. Dumalo po kayo pagkatapos ng programang ito at ang mga information patungkol kung saan ninyo masusumpungan ang aming bahay-sambahan ay inyong makikita sa mga numero na maaari ninyong tawagan. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.